Hello mga adventurers and viewers! Welcome back to Northern Adventures Exploring the North. Another day, another adventure. At ngayon, narito tayo sa Baguio Museum. At kasama ko si Arian. Hello! Hello po mga ka-adventurers and viewers! So tara! Gusto mo bang malaman ang history, culture, arts, traditions, and ancient artifacts ng Cordillera? Ito ang marerecommend ko sa inyo. Ako po si Ben Pongsila at samahan niyo muli kami na tuklasin ang hidden stories, fascinating displays, at rich heritage ng Cordillera dito sa Baguio Museum. The Baguio Museum is a non-stock, non-profit organization founded on August 4, 1977. Layunin ng museo na mapreserba ang mga ethno-linguistic artifacts at may pakita ang natatanging kasaysayan ng Baguio at Cordillera. Nagsimula ang koleksyon sa pagsisikap ni Virginia de Guia noong 1947 kung saan kanyang tinipon ang mga sinaunang kagamitan at kulturang Igorot. Tampok dito ang iba't ibang artifacts, cultural displays at sikat na dioramas tulad ng bodong at timbaya na nagpapakita ng tradisyon at pamumuhay ng mga Cordilleran. Bukod sa pagiging tourist destination, nagsisilbi rin ang museo bilang sentro ng kultura, sining, edukasyon at pamana ng rehiyon. Dahilan kung bakit isa ito sa mga dapat bisitahin kapag nasa summer capital of the Philippines. Kasama natin si Ma'am Gemma na siyang curator dito sa Baguio Museum. So imagine that, sila yung nag-design, di ba ma'am? So mag-hello po kayo sa ating mga adventurers. Hello, good morning po. Mabuhay. Thank you po sa pag-accommodate po dito sa amin. May part ba na mahirap as a curator po dito sa Baguio Museum? Yung paglalagay ng mga artifacts, paglalagay ng mga descriptions, kasi hindi lang basta-basta nilalagay mo kasi nga baka may mali, alam mo naman, hindi tayo pwede. Dapat facts ang lahat ng nilalagay natin. The museum exists mainly to educate talaga, for education. So, ang museum is a place or an institution which researches, acquire, conserve, and exhibit artifacts for the purpose of study or education and enjoyment. Matatagpuan ang Baguio Museum malapit lang sa Burnham Park, Baguio Convention Center at ang kakabukas na Sunshine Park. Kaya very accessible siya for tourists and students. Mahalaga ang museum kasi nga for education. Dito mo lang maaaral or makikita talaga yung artifacts na ito pala ay gamit nila noong unang mga panahon. So, hindi yun siya yung sa books lang na pictures or what. Dito is tunay na makikita yung mga gamit nila, parang ganun. Okay, so next question natin para kay Ma'am Gemma. Ano ba yung pinakamagandang artifacts para sa inyo naman dito sa Baguio Museum? Lahat naman sila maganda, pero isa-isang province meron silang parang main feature or main menu. So, wala akong sinasabi or inaano na etong magandang artifacts kasi the artifacts are the identity of each of the provinces. So, lahat is equal lang. Makikita dito ang iba't ibang traditional clothing, hunting tools, tribal weapons, pottery, musical instruments, at ancient artifacts mula sa mga Cordilleran tribes gaya ng Ibaloy, Kankanay, Ifugao at Buntok. Actually, this is a bench, and then it is used couples. So this is where they put their head, then their feet. The science behind that is that when we're tired or exhausted, we are advised to leave our feet so that our blood could circulate better. Do you want to try? Go, sir. The Benguet is composed of two major tribes, which are the Ibaloy, and the white one is Kankanay. So Ibaloy are usually known as farmers, and they live around Kabayan. And then Kankanay are miners, and they live in Itobot, one of the gold-producing municipalities here in the Cordillera. Alright mga kasamang adventurers, trivia time muna tayo. Game? Trivia number 1. Alam niyo ba na ang mga gong na ginagamit sa Cordillera events ay simbolo ng unity, celebration at social status noon? Trivia number 2.
May mga old photographs dito sa Baguio Museum showing the early days of Baguio during the American period. Trivia number 3, some artifacts inside the museum were actually donated by indigenous families to preserve their history and culture. Para sa mga turista, ano kaya ang pinaka-interesting na nakita nila dito? Would they recommend this museum to other tourists? So your name and your designation or I am Maestro Orobia from Muntinlupa. sir, we want to ask you about your experience here in Baguio Museum. Well, this Baguio Museum, nakita ko na mga ako very superb, and the history of the cultural of Baguio, like different places of this say that Igorot, like Mountain Province, Benguet, kailangan that lahat ito ay member ng Igorot cultural heritage. The Cordillera, Ng sir. Cordillera. And what did you like the most? Anong part po? So lahat halos nakita ko kasi unang-una yung mga cultural ko nila, yung history, talaga may dinaanan sila, hindi yung basta ganun lamang. Tapos yung pamumuhay nila, paano sila na-colonize, tsaka yung mga gamit nila sa pandigma, nakita ko, ay dapat talagang makita na posible na, ito pala mga Pilipino, bagay nang may palabas natin sa ibang bansa na hindi naman tayo masyadong miserable, kundi may mga history na wala sa kanila na meron tayo. Are you sorry sir, I have to ask, are you an artist as well? Yes. By the way, I am a writer, showbiz writer, and some of broadcaster, and nag-aral pa rin ako ng filmmaking. Wow! Sa GMA, yes. Yes, sir. So kaya kilala ko na sa mga networks. So You've been directing. Perfect na perfect ang Baguio Museum for educational trips, cultural explorations, dahil every corner tells a story. So why should you visit Baguio Museum? Pwedeng puntahan ito ng lahat sa students, tourists, families at kahit local residents na gustong mas makilala pa ang kultura ng Cordillera. Gusto ko dito sa Baguio Museum is yung nakakita ko ng mga artifacts and yung mga accessories nila, yung garments na mga ginagamit nila. Of course, may re-recommend ko itong Baguio Museum kasi lalong-lalo na sa mga bata na gustong malaman din yung mga roots nila, lalo na yung mga sinaunang tao dito sa province ng Cordillera. Okay, our museum is may permanent exhibit, which is the Baguio floor and the Cordillera floor. The first or the basement is exhibit area. Yun yung talagang nagpapalit every month. Para pag may tourist naman na pumunta ng isang month, tapos gusto ulit pumunta, at least may makikita siya, may offer kaming iba, parang ganon. Yung sa first floor, yun ang community service, social responsibility ng museum na may mga nag-exhibit, walang bayad. Like parang bigyan mo yung mga artists ng space po nila. ng space kasi i-showcase nila yung mga works nila, walang bayad. Alright, that's it. Thank you so much, Ma'am Gemma, for marami siyang in-explain sa atin. Marami tayong natutunan. Kaya invite na lang po sila. Please come and visit Baguio Museum. We are open Tuesday to Sunday from 9 a.m. to 5 p.m. And thank you for the interview. Thank you. Para sa entrance fees, ang adults ay 100 pesos, college students 70 pesos, high school 60 pesos, elementary ay 40 pesos, at ang senior citizens at PWD ay 50 pesos. At dyan nagtatapos ang ating cultural adventure dito sa Baguio Museum. Visit nyo na rin ang museum at tuklasin ang makukulay na kwento ng Cordillera Heritage. Kung napasaya at may natutunan kayo sa vlog na ito, don't forget to like, share, and follow for more. Thank you po for watching. Ako muli si Ben Pong Sila na nagpapaalala na hanggat kaya mo pa mag-adventure ka, mag-explore ka, pero kung di talaga kaya ay manood na lang muna dito sa Northern Adventures Exploring the North, only on Net 25 Baguio. See you po sa next adventure!